everyone! Welcome sa ating bagong series ngayong April. Last week was our Resurrection Sunday. And tutuloy natin ang ating series ng The God of New Beginnings. Natutuwa ba kayo na walang stuck forever sa mga sitwasyon natin? But God can always make things new. Amen? He's the God who restores, He's the God who renews, and He's the God who makes things new. Welcome sa inyong mga new beginning. Alam niyo po, from January to March, marami na tayong mga bisita na dumalaw sa atin. Some are newly converted at ang iba naman ay mga Christian na sa Philippines. But you are finding this place as your home church. We truly welcome you and we hope that you will get connected sa ating different clusters at maraming mga kaganapan. By the way, mamaya rin po ay ang start na ng audition. Merong 7 na mag-audition para sa Birit Mami. Pwede kayong manood, pwede ring hindi, but tingnan natin kung kakabahan sila pag pinanonood ninyo. May kanya-kanya silang mga grupo o pala. Tingnan natin. At merong mga mag-a-arrange nun mamaya. Praise the Lord. My subject for today is about the beginning of everything. Naisip niyo ba yon? Ang simula ng lahat. Hindi yung ang dahilan ng lahat ng kaguluhan, kundi ang simula ng lahat. Because this is a series on the God of New Beginnings. Yun ang napakaganda ng series na to. If you can come physically, we have a growing online community na nanonood sa atin. You know, please take notes if you can, because I will be shifting from more preaching to mix of preaching and teaching. Mararamdaman ninyo that as I finish laying the foundation ng 6 pillars, that this church is built on 6 pillars, remember, tinapos natin yon. At parang ngayon pa lang talaga tayo nagsisimula. Binigyan ko kayo ng solid teachings on the foundation of where this church is built. So ngayon, ano na ang dapat nating simulan? What are these first things first? So mga nanonood sa atin online, welcome po kayo. And i-click nyo na rin ang like button to follow this page. Our followers have reached to 12,000 sa ating church page. At kung hindi po kayo nakalike doon, andun ang lahat ng kaganapan. Andun ang mga encouragements natin. Andun natin i-replay yung ating live stream. So it's easily shareable sa inyong mga family and friends. So the beginning of everything. Napansin nyo ba na everyone wants a better life? Sino naman ang may ayaw, di ba? We want a better future. A better version ng mga sarili natin. Ayaw nating manatili ng kagaya ng dati. Gusto natin yung mas pinayaman na version natin. Mas pinaganda, yes. Mas pinatangos ang ilong. Mas pinahabang pelikmata. Kaya maraming business, a beauty business, so talaga namang sikat na sikat. But you want a new beginning, you want God to change your life, tama? But here's the question, where do you actually begin? Saan ba kasi talaga magsisimula? Paano ba mag-umpisa ulit? Lalo na yung mga naka-break up lang, kaka-break up, yung mga magkaroon ng mga hindi magandang ending. Paano ba magsimula o paano ba mag-umpisa? So many people want blessing, breakthrough, favor, success, but they skip the foundation. And today, what I wanted to share is really to build a strong foundation of where does it begin. Kumbaga sa building, kahit gaano ang itsura ng building na napakatibay, without laying the right foundation, it will not last. Kaya tingnan ninyo yung mga sarili nyo, kahit gaano kayo kaganda, kahit gaano kayo kalusog ngayon, healthy ang inyong mga ATM, mabait si madam, mabait si sir, maayos ang trabaho ninyo, may favor kayo. Without this proper foundation, you will not last. Kaya makikita natin ng iba-ibang mga kaibigan, on and off, lulubog, lilitaw, mahina ngayon, bukas malakas, humina ulit, nawala na, malahiningan na, tumalikod na. Bakit may ganon? Kasi hindi tumagal. Hindi lasting yung kanilang foundation. So I want to highlight this, that the beginning of everything is this.
The fear of the Lord. Ito pala ang umpisa ng lahat. Dito pala mag-uumpisa ang magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kahit gaano kayaman, kahit gaano kasikat, kahit gaano kakalakas, kung wala kang pagkatakot sa Diyos, hindi ka tatagal. May sablay. May panahon na ikaw ay manghihina. May panahon na ikaw ay susuko. You know, Proverbs chapter 9 verse 10, babasahin natin ang iba-ibang verses na ito. Sabi rito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Ano daw ang beginning of wisdom? The fear of the Lord. Pero alam niyo ba, may verse din na nagsasabi that wisdom is the principal thing. This is the wisest choice you can pick for yourself is to choose wisdom. Pero ang sabi doon, mas may una pa sa wisdom. At ito ay ang pagkatakot sa Diyos. Walang pwedeng magsabing napakatalino niyang tao kung wala siyang pagkatakot sa Diyos. Maalam lang siya. Pero kung wala siyang pagkatakot sa Diyos, yung pagkamaalam niya, dahil graduate siya sa mataas na paaralan, nabigyan siya ng pagkakataong matuitionan ng napakamahal per semester, baliwala pag walang pagkatakot sa Diyos. Ang kanyang pagpili sa buhay, the choices he makes or she makes in her life, ay hindi ganun kasolid. At sabi rin sa Proverbs 4:7, getting wisdom is the wisest you can do. Pero sa binasa natin, bago ka magkaroon ng karunungan, bago ka tunay na tumalino sa buhay, dapat ang umpisa ay may banal na pagkatakot sa Diyos. Do you know that all of you are here listening to me? And maybe some of you are watching and listening online. Pero hindi lahat tayo pantay-pantay ang level ng pagkatakot sa Diyos. Kung susukatin kaya, kung titimbangin kaya, ilang kilo kaya ang pagkatakot ni brother? Ilang gramo kaya ang pagkatakot ni sister sa Diyos? Makikita sa mga decisions natin. Makikita sa salita natin. Makikita sa behavior natin, loob at labas, private and public life. You demonstrate whether you have the fear of the Lord or you don't have the fear of the Lord. Sa Proverbs 1 verse 7, sabi rin dito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and understanding. May mga mangmang, may mga hangal na tao. Sabi dito, walang halaga sa mga mangmang ang aral at ang mga pagsaway. Kaya niyayakap daw ang karunungan. Paano mo yakapin ang karunungan? Magkaroon ka muna ng pagkatakot sa Diyos. That's why I started with this. He's the God of new beginnings. But you cannot have a good beginning without the fear of the Lord. Banal na pagkatakot sa Diyos. And the Bible is very clear. It does not say having a good education is the beginning of wisdom and knowledge. Or having godly parents, kahit pinanganak ka sa Christian home. It doesn't guarantee that you will have the fear of the Lord. Kahit ang nanay mo'y pastor, kahit ang tatay mo'y pastor, or diakono sa simbahan, napapaligiran kayo ng mga pastor sa pamilya. It doesn't guarantee that you will have the fear of the Lord. So it says the fear of the Lord is the beginning. So God wants to change our heart before He changes our situation. Nakita niyo ba yung mga sitwasyon minsan ng mga kaibigan natin? Sige, wag na lang kayo. Sige, kaibigan na lang. If you feel stuck, parang lagi siyang pagod. Stuck, they feel tired. God cannot change their situation unless they change their heart first. Isip ka na isip, sana iba na lang ang amo ko, sana iba na lang ang boss ko, ibang trabaho na lang kaya. Bago ka ilipat sa ganun, dapat na bago muna ang puso natin. Kasi bibit-bitin natin ang parehong issue sa ibang trabaho. At parehong problema pa rin. Pangit pa rin ang tingin mo kay madam. Kahit gano'n siya kaganda at nagme-maintain ng mamahaling mga pabango at mga pangkopyor sa muka. Because the attitude is the same. Before God does something new for you, He wants to do something deep inside you.
Yung malalim sa puso. So gusto natin ng bagong buhay, pero may tamang simula ang lahat. And the fear of the Lord is the beginning of everything. And what is this fear of the Lord na sinasabi? It means yung deep respect. Malalim ang paggalang mo sa Diyos. It means holy fear. Banal na takot. It also means honor towards God. Pagpaparangal sa Diyos. Or to be overwhelmed by His greatness. Check ba ito lahat? May deep respect ka ba sa Diyos? May banal na pagkatakot ka ba sa Diyos? May pagpaparangal ka ba sa Diyos? And are you overwhelmed by His greatness? Appreciative ka ba? Nakikita mo ba na, wow, napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Nagpapasalamat ka ba? Ganon ang na-appreciate mo, ang greatness ng Diyos sa buhay mo. And you can't help but bow before Him. You can't help but raise your hands and worship Him. Kasi ramdam mo yung kabanalan ng Diyos. And the fear of the Lord ay hindi simpleng takot. Ito ay malalim na paggalang sa Diyos na hindi ito klase ng takot na lalayo ka sa Diyos. Dahil natakot ako sa Diyos, ayoko dyan. Kagaya nung mga Israelita, sabi nila, Moses, ikaw na lang ang makinig sa Diyos. Natatakot kami sa tinig niya. Si Moises ang kanilang itinulak. Natakot sila. Hindi ganitong pagkatakot ang sinasabi ko. Ang sinasabi ng Biblia sa Proverbs ay hindi simpleng takot na tayo ay lalayo sa Diyos. Ito ay takot na ayaw mong magkasala laban sa Diyos. Ganito palang takot ang hinihiling sa atin. Banal na pagkatakot na ayaw mong masaktan ang Diyos. Na kapag ikaw pala'y may sinasabi, ikaw pala'y may behavior, may patterns, mayroong mga issues na paulit-ulit na lumalabas, na hindi na di-deal deep inside our hearts. Ang puso ng Diyos, gusto niya abutin, anak, kailan mo makikita? Anak, kailan mo babaguhin? Anak, kailan mo titingnan sa ibang anggulo para lumagpas ka na dyan sa parehong problema. Alam nyo, pag tiningnan nyo yung buhay, cycle. Pag paulit-ulit kayo sa isang problema, ang may mali kayo. Tayo ang may mali. Kasi kung pipiliin sino ang sinungaling, ang Diyos o ang tao, hindi ang Diyos ang nagsisinungaling. Tayo, may mali tayong tinitingnan, may mali tayong tinititigan, may mali tayong pagtugon. So it is not being afraid of God, it is being in awe of God. Na Lord, naku, patawarin mo ako. Nakita mo, nagkaroon ka ng banal na pagkatakot. Diyos ko, mali na naman yung ginawa ko. Naku, napareply na naman ako. Bakit ko ba nasabi yun? Ang harsh. Di ba may saga doon? Hindi. Gusto mo ibalabag yung telepono mo, nasend mo na. Gusto mong bawiin. Tapos nasend mo dun sa taong kausap, hindi mo dapat, yung pinagchichismisan nyo, dun napunta kasi yun ang nasa isip mo. Nangyayari yun. Alam nyo yan, tingnan nyo, pumalak pa kayo. Nung nandun ako, ba't ko dun nasend? Buti na lang malang mali dun sa sinabi ninyo. And so the fear of the Lord is living with a deep awareness. Listen to this, that God is holy, that God is powerful, and that He is present. Ibig sabihin, ang kabanalan ng Diyos ayaw ng karumihan. Ang Diyos ay makapangyarihan, kaya may banal kang pagkatakot na paggagawa ka ng mali, may consequence yung mali. Powerful ang Diyos. At alam mo na present siya. Nakikita ka niya. Kahit anong takas mo, hindi ka makatago. Tama. Diyos ko, magtatago ako. Wala, magpapalit ako ng number. Nagpalit ka ng number, kita ka pa rin ng Diyos. Maaabot ka pa rin. Yun yung banal na pagkatakot sa Diyos. You have an awareness that God is holy, that God is powerful, that God is present.
He knows my coming in and going out. He knows what I'm going through. He knows my heaviness. He knows my successes. He knows my pride. Lahat alam ng Diyos. So without the fear of God, people make decisions based on their emotions. Diba? Pag wala kang pagkatakot sa Diyos, nagiging, giya mo yung nararamdaman mo. Na kapag nasaktan ka, ay di gagantay, nasaktan eh. Pagka nasaktan ka at naaba-aba ka, naapak-apakan ka, ang tendency mo, para kang halimaw. Mangangalmot ka na rin. Hindi ka nangangalmot physical, pero popost ka sa Facebook. Pasimple lang. Na alam mong siya kausap mo. Kaya pag walang banal na pagkatakot, dire-direct ka nung emosyon na yon. Pag feeling mo na bastos ka, mambabastos ka din. Walang takot eh. Kung ikaw yung ipinahiya, ipapahiya mo rin. Nag-iisip ka lang ng timing. Tsetsempohan ko rin to, bibinggo to sa akin eh. Kasi parang nakakadami na siya ng score sa'yo. You understand what I'm saying? Pag ikay nalamangan, emosyon yun. You are driven by your emotions without the fear of God. You make decisions, careless decisions. You make decisions out of pressure. Nasasagot mo yung boss mo dahil sa pressured ka na. Napapasigaw ka. Basta man, I don't want to prepare breakfast. Why, Maria, why? I don't want to talk to anyone. Yung pala, deadline na ng tuition ni Junjun, wala ka pang maipadala. Lahat naaaway mo. Pressured ka na, hindi ka makausap ni best friend mo na sigawan mo. Inaalok ka lang ng macchiato. Ayoko ng macchiato! Bakit ka naninigaw? Kasi hindi niya alam ang pinagdadaanan mo, magulo na isip. Nagre-react. And we make decisions based on what we value. Yung sa tingin mo, mahalaga sa'yo. Kung ano sa tingin mo yung mahalaga sa sitwasyon mo kahit na mali. Halimbawa, ganito, hindi, kakapit na ako sa patalim. Kailangan ko ng pera. Kaya kahit sino na diyang mag-alok sa'yo at mag-message sa'yo, sasama ka na. Hindi mo na iisipin. You value the money above yung values na gusto ni Lord makita sa atin. Kasi wala ka ng takot. Maalok ka ng cellphone, sasama ka. Hindi ako makapaniwala. Dumaan ako sa Lucky Plaza. Nagiliran ko lang. Nag-alokan talaga ng cellphone. Kaya ko sinasabi to, sa Pinay. Hi, you want cellphone? Dala niya na ang cellphone. Come, sumama. Nakatayo lang doon sa gilid. Kung nandito kayo ngayon at kayo yon, salamat sa Diyos, naririnig niyo to. Kasi hindi ko na matandaan kung sino yun eh. Tabi-tabi po nuno. No, nakakalungkot yun. I was in isang fast food chain sa 6th floor sa Lucky Plaza at one time. Nakita ko kunyari ayaw. Dalawa sila. Sinundan, inakbayan. Maya-maya, pareho nang magkaganon. Sabi ko, ay, nawala ako sa camera. Baka. Sabi nila, wag daw ako lalayo. Andito na pa ako ulit. Sabi ko, ay, dalawang ganun lang pala. Yung pangatlo, yun na. Iba na ang value system. Kaya they make decisions kasi walang takot sa Diyos. Naalala ko yung sabi ng isang brother, Christian siya, ang sabi niya, may kasama na akong babae, dadaling ko na sa motel. Nasa motel na kami, hindi niya yun asawa. Nasa kwarto na. Sabi niya, brother, naririnig ko, nagte-testimony siya. Sabi niya, buti na lang, may takot ako sa Diyos. Lumabas kami ulit. Ibinalik ko siya. Sabi ko, parang di naman ako maniwala doon. Nasa loob, nilabas niya ulit. Paano
paano ka nakarating sa loob? Sana yung banal na pagkatakot bago ka magyaya. We make foolish decisions in life. This is what I'm saying. Because of the lack of the fear of the Lord. Walang banal na pagkatakot. We are not in awe. We don't feel that He's present. We don't feel that He is holy. Decisions become aligned with God's will when we have the fear of the Lord. Alam niyo ba si Joseph? Si Joseph, pinagpala siya ng Diyos at nung siya ay nasa palasyo na ni Potiphar, pinagkatiwala sa kanyang lahat. Naalala niyo yung kwento ni Jose? Tinapon siya sa balon ng mga kapatid hanggang sa napunta na siya doon. Yumaman na siya. Naging tapat siya doon. At ang sabi ni boss, ni sir, ni amo, chief, lahat ng sa palasyo ko, pinagkakatiwala ko sa iyo. Asawa ko, wag mong gagalawin yan. Yan lang ang hindi mo pwedeng ariin. At akin yan. Isang araw, umalis si sir. Aba! Ito namang asawa ni sir, sabi sa Genesis 39, Joseph was well-built and handsome. Tingnan mo yung katabi mo kung lalaki, kung siya yon, na para siyang si Joseph. Para bang si Henry yan? Ba't biglang nagano ng buhok si Henry? After a while, his master's wife took notice of Joseph. May ganun na pala noon pa, sabi ni asawa ni Potiphar. Hige, lumapit ka. Kung may kanta na noon na ganon. Inaakit niya si Jose. Sabi niya, come to bed with me. Sabi sa Genesis 39, sipingan mo ako. Sabi niya kay Joseph. Joseph resisted the temptation, not because someone was watching. Walang nakakakita nun. Or he feared the consequences. The Bible recorded it. Genesis 39 verse 9, how then, ang sabi ni Joseph, how then can I do this great wickedness and sin against God? Natakot siya sa Diyos. Hindi siya nagkakasala sa bossing niya. Mas takot siya sa Diyos. Alam niyo, ang banal na pagkatakot sa Diyos will keep your marriage. Hindi ka basta-basta magpapalit o magdadagdag. Hindi ako nagpapalit, nagdadagdag lang. Yan ang mga biruan doon sa lugar na nilakihan ko. Mga kantsawan ng mga kalalakihan. Hindi naman pinapalitan, nagdadagdag lang. Kung ikay may pagkatakot sa Diyos, you will not touch anyone's wife or husband. Paulit-ulit natin ito dito, sirang plaka ko rito. Kaya may pangangaral. He resisted the temptation because he feared God. And the fear of the Lord gives you right decisions in hidden places. Sa mga lugar na walang makakakita sa iyo. Pag may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin. Hindi ka mangungupit kahit na ilang libo na nakalatag dyan sa harapan mo. Hindi mo nanakawin yung kumikinang na alahas ni Madam. Kahit hindi mapapansin. Why? Meron kang banal na pagkatakot kasi makikita ka ng Diyos. Minsan yung matetempt tayong sumagot-sagot, di ba? Kasi hindi ka naman na maririnig. Tapos, nung nando ka na naghuhugas, ang dami mo nang sinabi, bahala ka sa buhay mo. Akala mo, ang dami mo nang sinabi! Natakot ka lang na hindi mo yun paririnig. But the fear of the Lord gives you right decisions in times na walang makakakita. At ang banal na pagkatakot sa Diyos ang nagpapatino sa atin sa mga choices natin ng walang nakakakita. Sana patinuin tayong lahat. Tumino. Yun ang ngangari ng Diyos sa atin. Yung hindi nagpapaltik yung utak. Nagahang. Basta, itong kabuwanan na to, nagpapaltik ang utak ko, walang makikialam. May ganun. Hindi yun right. Lalo na yung mga 50 na pataas. Mga adjuma natin. Adjuma. Mga anti-anti. Ginagawang ano yun, lisensya yun. Sabihin, hindi, ganito na edad namin, mainitin ang ulo namin. Hindi totoo yun. Dapat nga hindi nyo wini-welcome yun.
So 50 na ako pataas. Ano pa ba naman ang dapat patunayan? Pagka in-enjoy mo yung init-init ng ulo, wala, nagsasayang. I conserve my energy for the things that really matters. Yung may mga sustansyang galawan ng lakas, doon ko binubuhos ang lakas ko. Dito sa pangangaral! Di ba lumakas ako, pinagpe-pray niyo ako kagabi. Sabi ko kay Pastora Brenda, mag-pray ka, maghanda ka rin ng sermon. Parang may bubog ang lalamunan ko. Ngayon lumakas. Sa nervyos niya na siya mag-preach, nag-pray na lang siya. Sabi niya sa prayer group, pag-pray natin si PH, na may boses siya ngayon. Romans chapter 3 verse 18, there is no fear of God before their eyes. Ang sabi dito, anong ginawa nitong mga taong to sa Romans? Their talk is foul. Yan, mga foul languages. Like the stench from an open grave. Their tongues are filled with lies. Pagka puro kasinungalingan ng lumalabas sa bibig mo, wala kang takot sa Diyos niyan. Nasanay ka na lang sinungaling ka. Sino ang ama ng kasinungalingan? Si Satanas. Ang tatay mo, si Satanas, pag panay ka sinungaling. Yun lang yun. Huwag nating gandahan. Si Pastor naman, ang harsh, tatay si Satanas. Yun ang sabi ng Bible Tatay niyo si Satanas, kadiliman, pag kayo'y mga sinungaling. Hindi, pag di ka pa natakot niyan. Tapos mag-aasawa ka, tatay din niya si Satanas. Ang biyanan mo, si Satanas na din. Pareho na kayong sinungaling. Kamuhian ang kasinungalingan. Pag di ka nakaramdam ng conviction dyan, may mali. Tapos worship ka. Tapos sinungaling ka, may mali. Ano sabi rito? Their tongues are filled with lies. Their mouths are full of cursing and bitterness. Ano ba yung cursing? Mura ng mura. Lahat ng klase, pasosyal at hindi pasosyal. Pareho yon. Cursing, yung, sabi, sana madapa ka, sana mamatay ka na. Cursing yon. Ay, impacto ka, sana mawalan ka ng trabaho. Cursing yun. You're cursing a person. That's not a person having the fear of God. Sabi that, bitterness. Sabi dito, they rush to commit murder. Ayan, papatay ka. Destruction and misery always follow them. Ayan. Yung mga taong walang takot sa Diyos, ang kasiraan at ang, sorrow, yung kapighatian, misery, follow you. Parang kapatid mo na yung kamalasan sa buhay. Parang magtataka ka, bakit ganito ang buhay ko? Di na ako makaahon. Lagi na lang ganito. I-check mo yung sarili mo. Kasi sabi niya, they have no fear of God at all. So without fear of God, listen to this, sin becomes casual to you. Normal sa'yo yon. Compromise becomes normal to you. And God becomes optional. Pag optional na lang ang Diyos, pagka libre ka, dyan mo na maramdaman. Nang hihina. So, but when the fear of God is present, God becomes the center of everything. So, what does the fear of the Lord unlocks into our life? Tingnan natin itong 3 points na ito. Let's show these 3 verses. The fear of the Lord unlocks blessings. Pag ang tao may banal na pagkatakot sa Diyos, pinagpapala siya. Sabi sa Proverbs 22 verse 4, by humility and the fear of the Lord are riches. Ano yung riches? Yaman, honor, karangalan, and life, buhay. Riches, honor, and life. Nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan ang tao. Proverbs or Psalms 128 verses 1 to 2, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways, you shall be blessed. Hallelujah. Pinagpapala, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Hindi parang nag-ipon ka na punta sa basket na butas. Sabi niya, you will eat the fruit of your labor and you will enjoy the fruit of your labor. Magkakaroon ka ng kakaibang kasiyahan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. Yan ang sabi sa Tagalog. Dahil may banal siyang pagkatakot sa Diyos. Ayaw ba natin nun? Gusto ko lahat yan. Karangalan, yaman, buhay.
may pagpapala. At sabi rito, may forever. Deuteronomy 5:29. Ang sabi diyan, oh, that they had such a heart in them that they would fear me, that it might be well with them. Alam niyo ba sabi sa Tagalog? Andito yung forever. Binabasa ko kagabi. Sana nga'y manatili ang takot nila sa akin, ang sabi ng Diyos. At lagi nilang sundin ang aking mga utos upang maging matiwasay ang buhay nila at ng kanilang mga anak habang buhay. Kaya pala gusto ng Diyos manatili sa atin ang banal na pagkatakot. Aanihin ng mga anak ninyo ang katiwasayan ng buhay. Hindi lang ngayon, sabi ito, sa habang panahon, patay ka na, ang anak mo inaani pa. Dahil nagtanim ka ng banal na pagkatakot sa Diyos. Pinakita mo yung patotoo mo na yon. So blessing is not just about money. It's not just about successful business. It's not just about increase or promotion. Biblical blessing is peace. Biblical blessing is provision. It is protection and wholeness. Pag sinabing wholeness, it includes your emotions, your mind, mental health, physical body, spirit, soul, and body. Yan ang wholeness. Gustong i-prosper yon. Alam niyo ba si Abraham, ang sabi doon, now I know that you fear God, Abraham, nung iaalay mo si Isaac. Yun yung kanyang test. Now I know, Abraham, that you fear God. At alam niyo ang nangyari, sa Genesis 22, kasunod na ang blessing. Sabi, I will surely bless you and multiply your descendants. Ano ang nauna? The blessing was released after the fear of the Lord was proven. Una muna ang pagkatakot. It is the beginning of everything. Bago mo makita ang lahat ng pagpapala that will last you forever. Hindi ipagkakait ng Diyos ang blessing. Pero ang daluyan ng blessing ay puso mo na may takot sa Diyos. Ang saya-saya sana, maraming blessing. Pero pag walang takot ang puso mo sa Diyos, malulustay mo yan sa masama. Or malulustay mo yan sa mga bagay na walang eternal value. Alam niyo bang maraming namamatay na mga mayayaman na pupunta sa gobyerno ang yaman nila? Isa na naman lang, ipinamahagi na lang sa mahihirap. Sa mga nangangailangan. Kanina nag-aayos ako ng sarili ko. Iniisip ko ulit, ba't ko gustong yumaman? Gusto ko maraming maimpluwensyahan ng yaman na ibibigay sa akin ng Diyos. Maraming maglingkod sa Diyos. Maraming mahawaan ng blessing na yun. Yun lang ang dahilan. Alam niyo kung bakit? Pag hindi ganon ang goal ninyo, mamamatay tayong lahat, wala tayong dadalhin. Iiwan natin, at pag hindi pa natin inihanda yung next generation, pag aaway-awayan pa yung apartment na pinatayo nyo, pag aaway-awayan pa yung mga sagingan, koprahan, ang mga manungukan, ilang itlog kay kapatid na ate, kay bunso. Ang hirap, di ba? Simple na lang ang buhay. Sabi ko, ang buhay, simple lang. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. Ipaglingkod mo sa Diyos. Lahat ng blessing dahil sa pagkatakot mo sa Diyos, ipamahagi mo rin. Parang inuna mong ipadala sa langit ang lahat ng blessing. Itinanim mo lahat. Ay, kung alam ninyo lang, kung ano ang pag-value ng Diyos, how we return back to Him. Sasabihin ko ito sa inyo, hahabulin talaga kayo ng blessing. Yung natutulog ka, may nagtatransfer sa'yo ng pera, ayaw nyo ba yun? Naglalakad ka sa Raffles, tutunog ang cellphone mo, may papasok sa yung blessing. Kasi natutuwa sila sa buhay ko. O di ba? Matuwa sila sa buhay ko. Kasi naglilingkod ako kay Lord. Kaya pag naglingkod kayo kay Lord, galingan nyo na. Huwag yung paimbabaw na paglilingkod. Yung tunay na may pagkatakot sa Diyos. So ang tanong sa atin, do I honor God in my finances? Do I display this fear of the Lord over our finance? Do I obey God even when it's hard?
Doon nakikita ang pagkatakot. Do I prioritize God in my decisions? Because blessing follows alignment, not convenience. I will say it again. Blessing follows alignment. Pag naka-align tayo sa Diyos at hindi yun dahil convenient o magaan sa ating lahat. So that's number 1. The fear of the Lord unlocks blessing. At sunod, it unlocks direction sa buhay. Hindi kayo nangangapa sa dilim. Hindi kayo parang hindi nyo alam ang gagawin. Nalilito ako. Confused ka na lang palagi. Lilipat ba ng bahay? Uuwi na ba for good? Diba? Minsan di nyo alam. Ito na ba? Hong Kong ba? Italy ba? Sweden? Pupunta daw si Madam. Sasama ba ako PH? Alam niyo, hindi kayo malilito sa direction ng buhay ninyo. Pag lagi kayong nagsasaliksik sa Diyos, Panginoon. Kasi takot ka na mamali ng hakbang. At si Lord din, iayos niya yung hakbang mo kasi natatakot kang mamali yung hakbang mo. Kaysa doon sa taong pabara-bara ang desisyon. Bahala na! Kung anong abutin nito, haharapin ko na lang. Ay siya, haharapin mo talaga ang dilubyo doon sa desisyon na yon. And alam ko, marami kayong kakilala. Kung hindi nyo aaminin kayo yun, sige, yung kakilala nyo na lang. In Psalm 25 verse 12, who is the man that fears the Lord? Him shall he teach in his way, in the way he chooses. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang, sabi dito, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Malalaman niya kung anong hakbang niya. Psalm 25 verse 14, the secret of the Lord is with those who fear Him. Ito gusto ko rito. Walang ililihim sa iyo ang Diyos kapag may takot ka sa Kanya. Ano yung mga hindi ililihim sa iyo ng Diyos? Tuturuan ka ni Lord. Mag-apply ka na sa iba. Magsasara na yung kumpanya nyo. Hindi lang sinasabi sa iyo. Di ba lihim yon? Pero na-pick up mo yon. May direction ka ni Lord. Huwag kang aalis sa amo mo. Inihanda na niya ang mana mo. Wow! Tuwan-tuwa kayo. Palakpakan niyo si Lord. Gusto niyo ng mana. Inihanda na palang mga testamento, tapos uminit ng ulo mo, gusto mo na layasan. Sabihin ni Lord, naihanda na niya. Pagpasensyahan mo na lang. Isasama ka niya sa Melbourne. Si Mami Glo, kababalik lang galing Australia. The secret of the Lord is with those who fear Him. Sa Genesis, si Abraham. Sabi na, alam niyo, gusto ko tong verse na to. Sabi ng Bible, gunawin na ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Pero andun si Abraham. Ang sabi niya dito sa verse 17 ng Genesis 18, itatago ko ba ito kay Abraham? Sabi sa English, shall I hide from Abraham what I am about to do? Alam niyo, ayokong itago ni Lord sa akin kung anong mangyayari sa syudad o sa simbahan. Gusto ko sabihin, Lord, saan mo kami dadalhin sa susunod na taon? Anong paghahanda ang kailangan namin? Walang inilihim ang Diyos sa atin. 20 years na tayo. Dadaling kita ron, mag-uumpisa ka doon. Walang iniilihim ang Diyos sa atin. And we will gain that blessing because of that fear. And lastly, the fear of the Lord unlocks divine favor. Ano itong divine favor na to? Psalm 103 verse 11. As high as the heavens are above the earth, so great is His mercy towards those who fear Him. Kung ang agwat daw ng lupa't langit sukatin mo man hindi kaya, gayon daw ang kahabagan at pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kahit mali-mali ka na, kahit ang dami mo ng sablay, nahahabag sa iyo ang Diyos. Sinisiguro niya sa iyo, kahahabagan kita, anak. May pabor ako sa buhay mo. Kahit ang dami mo ng mga katigasan ng ulo. Kasi andun pa rin ang takot mo sa Kanya. There's favor. Psalm 147 verse 11. The Lord takes pleasure in those who fear Him. Nalulugod ang Diyos. Gaano ba yung takot mo ngayon sa Panginoon?
You know, it will open doors for you that efforts cannot open. Yan ang favor. Kahit anong gawa mo, lakas mo, talino mo, hindi mag-open yung pintuan ng opportunity sa'yo. Pero dahil may takot ka sa Diyos, bukas lahat. Open doors that connections cannot produce. Kahit sinong connection mo, si congressman, si mayor, si presidente, sarado. It opens doors that talents alone cannot sustain. Kahit gaano ka kagaling. But favor is like a spotlight. Yan. What is a spotlight? Many people try to chase the spotlight. Yung favor, i-chase ka pag may takot ka sa Diyos. Huwag ang spotlight ang i-chase ninyo. Huwag yung limelight. Huwag yung kasikatan. Kung hindi, yung pabor ng Diyos sa buhay natin. This is simply the hand of God over a person's life. His favor is when you feel His hand resting on you. That you know you are secured. You know that you are directed and guided by God. You know na kahit may hirap, alam mong kasama mo ang Diyos. Andun ang pagkatakot mo. Sinasamahan ka niya. Kanina we prayed for so many people. Some of you are tired. Some of you wants to give up. Some of you feel the heavy load of being an overseas Filipino worker. Na parang walang katapusan. Tapos na si Junjun, nanganak si Junjun, ikaw pa din. Napag-graduate mo na sa grade 6, nasundan si anak ni Junjun, kaapu-apuhan, ikaw pa din. Kailan ka hihinto, inisip mo. Hanggang kailan ka kaya mamamasukan, na iniisip mo rin yun. Pag walang direksyon ang buhay mo, at nabuhay ka sa kakapadala, wala ka pang takot sa Diyos, kaya sera-sera. It is a sad life. But God is teaching us today, embrace the fear of the Lord. And I will land with this. I know it's already 3 o'clock. This verse is in Proverbs chapter 2. Andito ang sikreto. How do we understand the fear of the Lord? 3 things ang sabi rito. My son, let's flash this verse. Proverbs chapter 2 verses 1 to 5. My son, if you receive my words and treasure my commands within you, there's this great if. Kung tatanggapin mo ang aking salita, and you will treasure. Pag sinabing treasure, ito'y tinatago mo in the hidden places of your heart. Yung mga commands ni Lord, may pagpapahalaga ka. At number 2, sabi, if you incline your ear to wisdom. When you say incline, you bow. Ang hirap i-incline ng ear sa bosom, pakinggan ng puso ng Diyos. Pag hindi ka yuyuko. So you surrender, you bow. That's the concept ng incline your ear and apply your heart to understanding. Sabi pa sa verse 3, yes, if you cry out for discernment. Saan yung crying out for discernment? When you pray, when you cry out to God, Lord, turuan mo ko. Is this the right decision? Will this decision please you? If you cry out for discernment and lift up your voice for understanding. Ibig sabihin, hinihiling sa Diyos ang bawat akbang. Verse 4, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures. Ibig sabihin, para siyang kayamanan, hindi siya over the counter ang pagkatakot sa Diyos. It's like a treasure. Sina-search, sinasaliksik. It's not open to everyone. It's only available to those who will seek the fear of God. Then you will understand the fear of the Lord. Doon nyo lang daw mauunawaan and find knowledge of God. If you will incline your ear, if you will take His commands, these are basic steps. Pero mahirap ito gawin kung walang tulong ng Diyos. Walang taong masaya siyang sinasaliksik lagi na hindi nasa harapan niya ang sagot. Mainipin tayo. Nagmamadali tayo palagi. Ayaw natin naghihintay. Pero sabi dito,
if you want this treasure of the fear of God, when you find it, keep it in your heart. In the hidden places of your heart. Ingatan mo. Huwag mong basta-basta i-let go. Magkakaroon ka ng kakaibang kaunawaan. Tatalino ka sa buhay. Maiiwasan ng maraming sakit, sorrow, misery. And you will please the Lord all the days of your life. Because of this fear of God. I love the fear of God. It kept me all these years to stay pure before God. This is what sustains me. Hindi ka susuko. You will not give in to pressures. You will say, Lord, thank you for the strength. Hindi ka sasagot-sagot. Hindi ka makikipagbasag ulo. Kasi may takot ka sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. And today, I want us all to sing this song. This is not something that we just sing, but this is a prayer. Lord, this is my desire to honor you. Lord, I give you my heart. Wag lang tong awitin, maging panalangin dito natin.